Raven Driver DIY Projects. Magandang tanghali mga ka-DIY. So meron tayong isi-share kung paano ba ito i-set. Kung kayo man ay may mga kulay green na SCC, ito po ay dapat yung matutunan kung kayo man ay baguhan sa pagsosolar. Dito makikita nyo mga ka-DIY, ang SCC natin is kulay green at ito po ang legit na 30 amps kasi nung binuksan ko ito, ang MOSFET nito ay 5. Tama, 5 po ang MOSFET ito. Hindi kagaya dun sa mga una ko nabuksan, 3 MOSFET lang. So ito po yung mga dati pang mga nabili ko. Matagal na po ito. Taong 2019 pa yata ito bago nabili. Kasi kung mapapansin nyo, luma na po yan. Kinakalawang na rin. Ano? So paiksin lang natin. Ano? Meron kasing ka-DIY na nagtatanong sa atin kung paano daw ba ang setting parameters ito. So, tuloy tayo mga ka-DIY. Shoutout pala sa sir, ano? So, ito po yung request mo. So, napansin ko ulit itong comment mo sa dati kong post ng paano mag-set ng LBD. So, dito naman tayo sa setting ng SCC, Solar Charge Controller. So, dito papakita ko sa inyo kung para saan ba ang lithium-ion batteries. Kung kayo po ay naka-lithium-ion batteries, isi-set nyo po yan sa B2. So, pupunta po tayo dito. May pindutan siya na 1, 2, 3. So, ang kukunin natin yung una, hanapin natin kung anong setting yan. Yan. So, dito nakalagay dito 24 hours at yan, naka B1. So, pag naka B1 kayo, ilang press nyo yan. Long press nyo lang po yan. Yan. Pag nag-blinking siya mga ka-DIY, meaning pwede mo siyang iset. Yan. Zoom in muna natin. Hanapin natin yung B1. Yan. So, B1, dahil naka-lithium ion battery tayo, iset natin yan ng 12.6 volts, ano? Ilagay natin siya sa B2. Ayan. Kapag naka B2 na, ibig sabihin nasa 12.6 volts ka na. Yan po yung para sa lithium ion battery. So check natin kung tama. Ayan. So naka B2 na siya. Ngayon kung ikaw man ay naka live PO for batteries kagaya nito, ayan. So ito naman ang setting niyan. Punta ka ulit ng B2, idali natin sa B3. Yan. So, kailangan i-B3 natin. Kapag ikaw ay naka-live PO4, ilagay mo siya sa B3. So, long press mo ulit. Yan. So, sa B3, ganun, ano? Live PO4 batteries. Kung ikaw man ay naka-lead acid kagaya nito, yan, lead acid po yan. So, ito naman ang gagawin mo. Hanapin mo ulit yung B3. I-set natin siya sa pag nag-blink. Ilagay natin siya sa B1. Yan. So, pag naka B1, ibig sabihin lead acid dyan o gel type, pwede yan dyan. Gel type battery. Yan. So, pagka okay na, ilong press nyo lang, ano. Yan. Kagaya niya, naka B1 na. So, ganun lang naman kung paano yung setting parameters. Dito, may nakalagay dito na bulb sign o yung load side. So, ituturo ko sa inyo kung ano ba ang purpose nito. Ayan. Kung bakit siya naka on-off switch dahil ito ay nakaset ng 24 hours. Tingnan nyo mga ka-DIY. Pag pin-on ko siya, nagbubukas. Pag in-off ko, nawawala yung display niya. So, puntahan natin yan dito sa 24 hours. Ayan. So, pag naka 24 hours kasi, meaning yan, switch mode ito. On-off na lang ang trabaho dito. Punta tayo na 24 hours, long press natin. Ayan. Pag long press mga ka-DIY, pwede mo yung baguhin yan. So, pwede natin ilagay sa 0 hour yan. Yan, so 0 hour, meaning kapag kaya na naka 0 hour, ang magiging trabaho ng load output na to ay magiging automatic na siya. Kapag wala na siyang ma-detect na charging sa kanya solar panel, kusa na rin mag-on yung load side ng ating bumbilya dito. Mapapansin nyo, wala na siya. Pero kapag kaya ay mayroon solar panel, magbi-blink yung kanyang display dito. Pag sapit ng gabi, doon lang lalabas yung output ng isang bulb sign. Kaya kagaya niyan, wala naman naka-charging dito kaya lumabas na siya. May delay lang siya ng mga 5 seconds. Ayan, so ganun lang, ano. At kung gusto niyo naman paganayin, halimbawa, start nitong nasa 0 hour tayo, no. Pumunta naman tayo doon sa bawat oras. Punta ulit tayo doon sa 0 hour. So dito tayo, long press mo yan. Halimbawa, ganito. Ang solar panel mo o yung setup mo gusto mo lang paganahin ng 5 oras. So, bilang ka ng 5 oras dyan.
after ng start ng pagpapailaw dito sa load side, pag inabot niya yung 5 oras, saka lang din siya mag-o-off. Ganun siya mga ka-DIY. Kung gusto niyo namang gamitin ng 8 hours, punta ka pa rin doon sa sinet mo na 5 hours. Long press mo yan, magdadagdag ka lang. Dadagdag ka lang ng 8 hours. So, pagka wala nang charging sa gabi, kusa na yung iilaw o magbubukas yung load side at magbibilang na yon ng hanggang 8 hours lang siyang iilaw kung may nakaload ka ditong bombilya. So, ganun ang trabaho ng bilang nun mga ka-DIY. Kaya kung hindi pa kayo maalam sa ganitong setting, ayan po ang isang idea na pwede nyong makuha dito sa solar charge controller. Kung naka 8 hours yan, meaning 8 oras po magtatrabaho yan simula nung nag-start siyang umilaw. So sana nakuha nyo mga ka-DIY at shoutout sa sir, ano? Ito yung request mo na hindi ko nabigyan ng pansin, pero ayan, nakita ko ulit dahil gusto ko maibahagi yan sa'yo dahil late man akong nakapagbahagi nito, at least nandun pa rin yung idea na ilatag ko pa rin. Yan, maraming salamat mga ka-DIY. Ang akin lang, huwag yung isi-share yan kasi pag sinare nyo yan, malalaman ng mas nakakarami yan. Kaya kung napanood mo ito, dapat tayo lang, diba? Huwag mo isi-share kasi makikita mo marami. So yun lang mga ka-DIY.